Okay, good morning po sa lahat. It's me again, Rico Tutorial Vlog. Buhay ng isang electrical maintenance dito sa bansa ng Saudi Arabia. So sa video po na ito ay to-troubleshoot po kami ng isang block. So madalas ko pong binabanggit yan na isang block. Pero sa madalit sabi, yan po ay isang circuit. So magto-troubleshoot po kami ng isang circuit dahil may nag-report po sa amin kagabi na patay sindi daw po itong isang circuit po na ito. So ayan, sa mga interesadong malaman kung paano kami mag-troubleshoot ng mga ganitong electrical problem, so wag na po natin patagalin pa ang intro na to. Let's go. Okay, una ko pong pakita po sa inyo yung street lighting pole na patay sindi daw po kagabi. So sinabihan ko po yung mga tao ko na una nilang gagawin ay i-manual muna yung supply. So ibig sabihin ang nagko-control po ng switch sa gabi po dito ng mga ilaw ng street light ay photocell. So pina-switch on ko muna po sa manual para malaman po namin kung maayos po yung contact ng contactor. Kapag umilaw po yung mga ilaw using by manual mode or sa manual switch muna, ibig sabihin maayos po yung contact ng contactor. So sa madalit sabi, baka ang may problema ay photocell, kasi photocell po yung nagsisilbing switch niya sa gabi. So pakita ko po sa inyo yung mga ilaw. Sa ngayon ay nakailaw na siya. So yan po yung ilaw. Tara, labas po tayo. Yan. Ayan yung dito sa may malapit sa akin. Yan, umiilaw naman. Yan, naka-switch on po yan sa manual mode. So tara, puntahan po natin yung aking mga kasama. Nandun po sila, oh. So may dala na rin po akong bagong photocell. Ito po yung bagong photocell na ipapalit namin kung sakaling yung photocell ang may problema. So ito po yung nagsisilbing switch ng street light na yan sa gabi. So yan, ito po yung bagong photocell. So tara, puntahan po natin yung aking mga kasama. Lugar po na yan. So yan po yung isang block. Yan, isang circuito po yan. At papakita ko rin po yung video nito kagabi na binigay sa akin na patay sindi yung ilaw po na ito. Okay, ito po yung mga ilaw na nakuhanan nga po ng video nung gabi at inireport po sa amin ngayon na panay nga daw po on off. At ito rin po yung sinasabi ko na isang block or isang circuito. Sa mga interesado pong malaman kung paano po mag-troubleshoot ng mga ganitong problema ng ilaw, samahan niyo po kami sa aming gagawin po na ito. So, yan. Ito yung mga kasama ko. Yan. Dito tayo sa hagdan. Check Sonilada first photocell, mungkin ada only photocell problem. Ayo. Gana kalit na mati. Gambo. Rakip box ada jadid. Sige ka. Okay. Yes. Okay. Ada plastic shield, okay? So yan, pinalilinisan muna namin to. Mungkin ada ramal dakil, oh. Ada rambol. Alin kilin kulo. Okay, pakita ko lang po sa inyo yung selector switch nya na naka-switch po siya sa hand. Ibig sabihin ng hand manual. Ito po yung hand at ito naman yung automatic. So naka-switch on po yan sa hand. So yan po yung mga ilaw nya. So ibig sabihin maayos yung contact ng contactor kasi umilaw using by hand. Subukan po natin ng after na nalinisan itong photocell kung gagana. Yan. Kasi yan po yung sensor ng mga ilaw ng street light sa gabi, yung photocell.
ممكن ما في سكر جادا سنيل تشيكاوين هذا नहीं ना तो और फिर ما في مشكلة هذا one only चाइना जाएगा पैकिंग करके So ayos naman yung kontak. चाइना Ada kwais? Kontak photosel kwais? Kwais ada kontak. कोई So mabuhangin lang yung ano, yung photosel. Ada color ramal mo juda. ज़्यादा मोटी इतनी मोटी Jada. कुल्लू कुल्लू ज़्यादा Mungkin interakip chudri dakil ramal. So ayan, naka-switch on na po siya sa auto, pero switch off muna natin sa auto habang kinakabit yung photocell para hindi po nabibigla yung pasok ng kuryente. So after na mailagay yung photocell, so saka lang natin ilagay yung auto. Switch on sa auto. So ayan. Close the yeah. Yan. So ayan yung pag naka-close, pag nakasagap ng dilim, so ayan magsuswitch on yung mga ilaw natin. So okay po yung ating photocell. Ang problema lang niya ay mabuhangin daw sa loob. अपने आप जल जाता है Ayan. ये मसाला ये Okay na po yung problema ng isang circuit po na ito. So excuse Salim. Ito po yung bawat circuit. Circuit number 4 circuit po yung ginagamit dito, 4 mayroong spare na isa. So ito yung main. So okay na po yung problema nitong SLP nito. SLP 23S1. So mukhang may problema talaga itong photocell. Sa katagalan po kasi nasisira din po yung mga terminal niyan dyan sa loob ng photocell. So kaya baka palitan namin to ng bago. So ayan, papalitan namin ng bago kasi defective na talaga yung lumang photocell. So ito yung lumang photocell. Yan yung bago, pinapalitan na namin. Ito yung luma. Diyan naman yung bago. Okay, pinabuksan ko nga ulit itong panel po na ito para makita po namin sa paglagay po ng bagong photocell kung maayos ba nagkukontak nga itong kontaktor. So ito po yung main at ito pong nasa gitna po na ito ay kontaktor po yan. So ito naman po yung mga branches ng mga breaker. So 4 na branch po ito, 4 circuit po ang ginagamit ngayon dito. Mayroon lang pong spare na isa. So yung nasa baba po na yon. So ito po yung kontaktor. Yan, sa mga hindi pa po nakakaalam ng kontaktor, yun po yung kontaktor. At yan po yung mga circuit breaker niya. So ito na po yung photocell na bagong ilinagay po namin. Okay na po yung photocell na ipinalit namin, kaya pinabalik ko na po yung cover po nitong SLP para matakpan na itong plastic. Ang plastic po na ito ay para po ito sa ulan, kasi medyo umuulan-ulan na po dito dahil nag-change climate na nga po at pumasok na po yung winter. So kaya mayroon po yung plastic na ilagay po kami dyan sa harap para double protection. Yung itong photocell, pinalagyan ko rin ng plastic na balot para double protection na rin sakali man na may ulan. Okay, after nga naming ma-inspection yung SLP at ang naging problema nga niya ay yung photocell. So yung report doon sa group po namin ng electrical maintenance, kasi yung nag-duty noon sa gabi ay iba, hindi po kami. Kami po ay pang araw. So ang report po nung naka-duty nung gabi, ang may problema daw po ay yung circuit breaker. So nung pinuntahan po namin ngayon, nakita nyo naman po na pina-switch on ko muna yung supply sa pamamagitan ng manual. So doon pa lang po, kapag
umilaw yung mga ilaw using manual selector switch. Ibig sabihin po nun walang problema yung supply, wala din problema yung breaker, at wala din problema yung contactor. So pinakita ko rin po sa video yung binuksan namin lahat, pati yung panel, pinabuksan ko yung cover plates nya para malaman namin at makita namin yung breaker na sinasabi kung may problema nga. So nakita naman po sa video na ang linis-linis nung breaker, walang naging problema sa breaker at walang naging problema din po sa contactor. So yung pinakita ko din po na video na umiilaw po yung mga street light na which is sinasabi nga na patay sindi kagabi, pinakita ko po sa video na naka-switch on po yung selector sa manual. So ibig sabihin okay nga po yung supply at okay po yung breaker at yung contactor, umilaw po yung mga ilaw. So ang problema po ay hindi yung breaker, ang problema po ay yung photocell. So yun po yung naging main reason na kaya patay sindi po yung ilaw, dahil yung photocell po ay may mga buhangin. So sa katagalan po ay nasisira po yung contact ng photocell. So yun po yung naging main reason. Pero ang ilinagay doon sa report ng mga panggabi ay sira daw yung breaker. So hindi lang po nagtrabaho ng maayos yung naka-duty na electrical maintenance sa gabi, kaya ganon yung ni-report sa GC. Right, sa matyaga nga po namin pag-inspection doon sa SLP na inireport po sa aming GC na patay sindi nga daw po yung ilaw kagabi. So ayan, alam nyo naman po ang mga Pilipino, kapag pagdating po sa trabaho, katulad po ng trabaho po namin na electrical maintenance, hinahanap po muna namin talaga kung ano yung problema niyan. So ayun, nalaman nga namin na ang main problem niya ay yung kanyang photocell. Kasi pinaswitchan ko nga po yung manual, umilaw naman yung mga ilaw na wala namang, hindi naman nagpapatay sindi siya. So ibig sabihin po nun automatic ang problema na kaagad ay yung photocell. So nung nilinisan namin yung photocell at binuksan po namin yung lumang photocell, so nakita nga po namin ay sobrang dumi na. Kaya ang ginawa po namin, nilinisan po muna namin kasi baka pwede pa namin gamitin. So nung nalinisan na po namin at ibinalik nga po dun sa photocell holder niya, so patay sindi pa rin yung ilaw. So ibig sabihin po nun, talagang kailangan ng palitan po yung lumang photocell. Siyempre po sa katagalan nasisira din po yan. Katulad po dito sa area po na ito na puro buhangin po yung nakapalibot, normal po napapasukin yan ng alikabok. Kaya ang ginawa po namin, pinalitan po namin ng bago. At nung pinalitan nga namin ng bago at sinubukan namin i-switch on sa automatic, so nag-automatic naman siya at hindi na namatay yung mga ilaw. So ibig sabihin nun, yung photocell lang talaga yung problema. Kaya case closed na po yung problema ng SLP po na yon. At syempre sa lahat po ng mga nanood at umabot po sa part po ng video po namin na ito, wag po naman natin na kalimutang i-follow yung aking Facebook page at yung aking YouTube channel ay isa lang po yung pangalan po niyan, yan Rico Tutorial Vlog. At syempre, pakihit din po nitong bell all para updated po kayo sa mga upcoming video pa po namin i-upload. Maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod pa naming video.